Oh, next topic tayo. Kanina may napanood ko si Nyolo eh. Ang ganda ng pagkakasabi ni Nyolo paglipat niya ng topic. Pumunta naman po tayo sa yun yata. Yung pagkakasabi nito ni Nyolo. Gayahin ko nga. Oy, ulit. Pumunta naman po tayo sa pangalawa nating top. Susunod na balita pala. Pumunta naman po tayo. Mga kabirador, no? Pumunta naman tayo sa susunod nating balita. Ito po. Ayun, maganda. Okay, gusto ko yun. Gayahin natin. Sabi dito, House panel to start Dolomite Beach Project probe. Ngayon lang yan, November 3, 2025. Sabi dito, the House Committee of Public Accounts will start its investigation into the Manila Bay Dolomite Beach Project in the week of November 17, 2025, according to Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon. Ayan, no? So, dun sa mga hindi pamilyar dyan, sa Dolomite, yan yung sa Manila, no? Nung kung saan nirehabilitate yung Manila Bay. Pero, ano lang eh, ako, kung maalala nyo, marami sumikat na mga vloggers dyan, no? So, yung ibang mga vloggers na yon, supporter ni PBBM din yung dati, pero parang siguro gusto nilang medyo napamahal sila ka sa Dolomite, nagano na sila. Isa dyan si Badong. Badong Aratiles. Diba? Maganda naman, maganda ng una, no? And I do believe it's better to think that the intention was good, no? For rehabilitating kaysa isipin na natin na kung ano pinag-iisip nila dyan na eto, Ridon, who heads the panel, said the first hearing will focus on the project's necessity based on the Manila Bay Sustainable Development Master Plan and the Supreme Court's continuing mandamus for the rehabilitation of the Manila Bay. Titingnan. Bubusisiin. Yung Development Master Plan. Sabi rito pa, he said the hearing will also examine the project's flooding impact on an adjustment Ermita Malati areas, including the status of the Faura, Remedios, and Estero de San Antonio Abad drainage outfalls and any effects arising from the project's engineering specification. Tinataya or ina-assume ng kung sino mang gusto mag-imbestiga pertaining to Congressman Ridon, mukhang nilihis sa mali yung irrigation. Kaya medyo may binabaa sa parting ganito sa ganyan. So, ang tinatansya nila na mukhang may pagkakamali doon sa naging ginawang irigasyon or sa drainage, irrigation tuloy, sorry. So, mali yung pinupuntahan. Hindi na-shoot yung kung saan mo idedirekta yung tubig dapat. Kaya yun yung speculation dito. Hindi naman natin ito masasabi. Iimbestigahan pa lang. Hindi natin masasabi na ito na yung totoo. Sabi dito, the committee will also look at available alternative intervention and solution to further clean up, rehabilitate, and preserve Manila Bay. So yan dito, tinataya, at least habang nag-iimbestiga, maghihanap na kagad sila ng alternative intervention. So habang nag-iimbestiga, gagawa na sila ng paraan na pwede kagad na ipamalit, no? Yung para magpatuloy yung pagbibigay ng solusyon doon sa paglilinis at pagre-rehabilitate and improve its water quality to make it fit for swimming, skin diving, and other forms of contact recreation. Yan. The specific requirement under the Supreme Court's continuing mandamus, Ridon said. The lawmaker said
invitation will be sent to current and former official of the Department of Environment and Natural Resources, the Department of Economy, Planning and Development, the Department of Public Works and Highways, and the Metropolitan Manila Department Authority. Ayan. Kasi kung inyo matatandaan, no, isa rin to sa isang kiniklaim ng Duterte administration, no, na napaganda nila yung Manila Bay. Kung maalala nyo, marami naliligo dyan nung kung hindi man naliligo, tumatambay kasi maganda na nga yung itsura. Pero mukhang nagkakaroon ng problema, no? Yan nga, dun sa mga nabanggit na yung iba, yung binabaha yung mga ibang lugar kasi parang doon mali yung pagkaka-engineer, kaya nga iimbestigahan. So, yan, maraming iimbestigahan yung mga dating head ng mga departamento nung administrasyon pa ni PRRD. Alam mo, ako ayoko na sanang banggitin, no? And I hate to compare PBBM kasi for me hindi na ganun kaano eh. Kaya ayoko na sana eh. So, every time I'm going to say good news, new subscriber kay Christine. Every time na magsasabi ako ng mga magagandang balita about PBBM, I will try to avoid comparing it with the Duterte's administration, no? Kasi parang feeling ko hindi dapat ginagawa. Hindi naman. 'Di ba? Hindi dapat ikumpara. Feeling ko napakalayo eh. So, ngayon, kung maimbestigahan man 'yan, makitang meron dapat managot. Pero yun nga, maganda rin yung pagkakaplano at syempre ayos yun kung talagang habang ginagamot, habang nirehabilitate, habang nililinis, nagbibigay na ng alternative na solution. No? Para at least, yun nga, ang bagong gustong i-achieve dyan, maging maganda, maging kaaya-aya sa tao habang naliligo at saka yung skin diving. Tapos magkaroon ng recreation dyan, malay nyo naman. Diba, kagaya kanina, medyo nasa beach kami. Nagpahinga kami. No, syempre nagpaalam ako sa amo natin, sa boss natin. Nagpaalam ako. Kaya huwag kayo masyado nag-iisip. Pag wala ako, akala sinibak na ako. Hindi ako. Huwag kayo masyado nag-aalala. Siyempre mabait tayo sa boss natin kaya hindi tayo dadalihin. Ewan ko si Nyolo narinig ko Huwag kayo masyado nag-aalala. Nag-beach lang ako. Ayun, malay nyo magkaroon ng mga recreation kagaya ng banana boat ride, di ba? Banana boat tapos yung parachute yung hihilain ka. Di ba ang ganda nun? Kung merong ganun dyan, water ski, jet ski. Pagka na-rehabilitate na yung tubig dyan, kahit habang nag-water sports ka, malaglag ka sa tubig, makakaasa ka na hindi ka magkakasakit. Dadami, ang ganda niyan, dadami isda. Malay mo, may makasalamuha tayong mga butanding kagaya ni Roque. Diyan sa Manila Bay, malay nyo lang, hindi natin sigurado. Di maganda yon para sa mga kababayan din natin, no, na mga malapit dyan, maging magandang pasyalan. Kung yan pa, maging tambayan ng mga AFAM, di marami ang giginhawa buhay. Joke lang. Hindi, pero syempre, yun nga, no, magkaroon ng panibagong tourist destination. Diba? Diyan sa Pilipinas. Pero sama na rin yung AFAM. Hindi lang AFAM. Pwede rin naman mga Japanese kasi. Diba? Tourist spot. Ayan. Tama. Tourist spot. Pwede yan. Pwede. Diba? So, ayan. Supportahan natin kung ano man maging proyekto dyan. At kung abangan din natin syempre kung ano yung gagawing mga bagong proyekto dyan. At samahan na rin natin ng konting dasal. Sa tingin ko makakatulong yun, no? Para lalong-lalo na dito sa gagawing pag-iimbestiga at syempre pag-rehabilitate nga dyan sa ating Manila Bay.